Hello everyone! Welcome back to our kitchen. Yan, meron tayong recipe to din ng napakasarap na meriendang Pinoy. Yan, ito ay nabibili natin sa bakery pero as of now, gagawa po tayo ng sarili natin na version ng ating hupya. Isa sa favorite ko na snack na binibili ko sa bakery pero tayo ay gagawa ng sarili nating version. Yan, napakasarap yung feeling at ang yung kanyang flaky crust as in, napakasarap. Yan, ang ating kailangan lang po ay 2 cups of all-purpose flour, lagyan ng 1/2 teaspoon of salt at lagyan natin ng 1/2 cup of vegetable oil. Yan, dahan-dahan lang na pong ilagay natin sa ating flour. Then, maglagay po tayo ng 1/2 cup of water. Yan, dahan-dahan nating ilagay hanggang sa mamix natin din, masahin natin gamit ang ating kamay. Yan, hanggang sa wag pong masyadong i-overmix. Yan, then ilagay na po natin sa cling wrap at rest for 20 minutes chilled sa ating ref. Yan, then gawa tayo ng pangalawang dough. Then 1/2 cup of all-purpose flour at lagyan ng 1/2 cup of white sugar. Yan, mix together. Yan. Then maglagay ito tayo ng shortening. Yan, at least 2 tablespoon. Or if you want more, pwede naman po magdagdag. At least gawin po ng 3 tablespoon siguro at least. Pwede din po. Yan, pero nilagay ko dito ay 2 tablespoon of shortening. Then naglagay rin po ako ng 2 tablespoon of margarine para mas masarap at mas malinamnam ang ating pastry dough. Yan. So after nyan, gamitin po natin yung tinidor. Yan. Yan, mix po natin ang ating dough. Yan, then lagyan ng 1/4 cup of vegetable oil. Yan, then yan, ganyan lang po ang paggawa niyan. And cling wrap po natin yan. Then rest for 20 minutes sa chiller natin sa ref. Yan, habang yan, paggawa nyo po ng ating filling or palaman, meron pa akong link sa baba kung paano ko to ginawa. Dito meron kong separate content po ng paggawa nito. Yan, minatamis po yan na red beans, yung munggo, red munggo. Yan ang ating gagawin para sa ating filling at pabilugin po natin ganyan para ready na po ito para paglagay sa ating mga palaman. Din yung first dough natin after na ma-rest natin, yan, i-flatten natin. Yan, pa-flatten mo gamit ang rolling pin. Gamit tayo ng cling wrap or cellophane. Yan, para hindi po dumikit sa ating rolling pin yung dough. Yan, gamit po kayo ng cling wrap. Yan. Then after po ma-flatten, isunod na natin ilagay yung second dough, yung ating pabalat, tawag niyan. Yung ating pastry dough. Yan. Pangalawa po yan, ibabaw mo lang ng ganyan. Then ifa-flatten din po natin. Ganyan, i-flatten natin ng maayos. Yan, gamit po ang cling wrap para hindi po dumikit sa ating rolling pin. Then pag ma-flatten na po natin ng ganyan, i-fold natin itong ating first and second dough na pag ibabaw natin ng ganyan. After ma-flatten, i-fold natin ng ganito. Yan, para ma-form to natin ng maayos, fold natin. Then lagyan po rin natin ng cling wrap at yan, i-flatten ulit natin. So isa pa po, kasi twice natin gagawin or dalawang beses po natin i-fold yung ating pabalat. Yan, ang ating pastry dough. Then, fold ulit. Yan. Tupiin natin, fold. Yan. Then, ganyan din. Fold. Side by side. Ganyan. Hindi siya overlap ha. Huwag mong i-overlap yan. Side by side lang na pag-fold. Then, lagyan ulit ng cling wrap. At, i-flatten ulit. Yan. Medyo, it takes effort, patience. Yan. Medyo matagal lang konti. Yan, i-fold natin ng paganyan, i-roll over natin, roll out, paganyan. Then, it takes patience talaga pero napakasarap talaga itong recipe na ito as in, hindi kayo magsisisi, sundan nyo lang yung steps. Yan, then, i-cut natin. Yan, hindi na ako gumamit dito ng timbangan. Yan, tinansya ko na lang po kung gaano kalaki yung ilalagay ko na pabalat sa ating hupya. Yan. Kita nyo kung gaano kaganda yung ating pagkaka
i-fold. Yan, meron siyang parang annual ring, di ba? Ang galing, no? Di ba? Then i-fold ulit natin ng ganyan. I-form natin gamit ang rolling pin. Lagyan po ng cling wrap para hindi dumikit. Then handahan lang pong kunin yung ating ginawa kasi manipis po yan. So baka ma-break. Then lagay po natin yung palaman na binilog natin kanina na palaman na munggo. Ganyan. Then i-sealed po natin yung edges. Yan. Pwede tayong gumamit ng isang molder para makomplete po natin na maganda yung pagkakabilog ng ating hopya. Yan. Gamit po tayo ng molder. Yan po. Then, ulitin po natin sa pag-demo. Ganun din po. Gamit ang ating cling wrap. I-flatten natin ng ganyan. Then, dahan-dahan natin kunin yan para hindi po siya mapunit. Yan. Medyo manipis po kasi ang flake talaga. Flaky na pastry dough ng hopya. Manipis. Kaya, kunting ingat lang. Ganyan. Then, i-form natin. Sealed ng mabuti yung edges. Then, ganun din, ipa-flatten natin dito sa ating molder. Yan, pabilog. Yan lang po. Then, yan, meron na tayong round. Yan, nagawa po natin ito na mga hopya. Iluluto natin sa kawali. Yan, yung kawali lang po na gagamitin natin ay yung medyo makapal po ang kawali. Kasi hindi na tayo gagamit ng mantika dito. Yan. Basta ilagay lang po natin ito sa ating makapal na kawali sa low to medium heat. Yan. Kontrolado lang po ng apoy at baliktarin ng ganyan. Then, yan. Side by side naman na ganyan para ma-form natin yung magandang kulay ng ating hopya. Yung hindi po sunog. Yan, yan. Pa-side naman yan. Hanggang sa makomplete po natin yung kulay o yung crust natin ng pastry crust natin dito sa ating hopya ay maging ganyan pong itsura. Yan, di ba? Kawali lang po pero mapakasarap na hopya. Hindi tayo bibili sa ating bakery. Sa mga bakery, meron na tayong recipe ng napakasarap na hopyang munggo. Yan. So, ang recipe na ito ay napakasarap po na pang-snack ng mga merienda talaga. Meriendang Pinoy. Yan, ganyan. Pagpatulati hanggang sa matapos yung ating paggawa. Yan. Diba? Ang sarap nito. Side by side. Yan. Ilagyan natin ng kulay na maganda. Yan. Pag okay na, yan. Meron na tayong recipe na masarap ng munggo na hopya. Yan. Tikman natin. Sarap. Wow. So yummy. Yummy, yummy. Sarap. Flake siya. Yan, try nyo pong ating recipe na ito at sigurado pong magugustuhan ninyo itong ating hopya munggo sa kawali. Yan. Thank you for watching. Until next time. Yan. Ang sarap. Actually, lalo siyang sumarap kahit na sabi mo ng kinabukasan pa ito kakainin. Yan, kahit ilagay mo sa ref, yung lasa niya hindi pa siya nagbabago, as in masarap pa rin talaga. Tamang-tama lang yung tamis niya, tsaka yung flaky nito ng kanyang pinaka-crust niya. As in. Wow.